By the way, ano nga pala ulit yung mga pangalan nyo? Okay. Para makilala nila. Ako si Annie. Swiss. So, saan kayo sa atin? Ako, Batangas. Tarlac naman ako. Tarlac. Yes. Ako ni Ayon. Oo. And then, paano pala kayo napunta ng Singapore? Through agency sa Pinas. Sa Pinas? Yes. Hindi Ikaw, kuya? sa Baguio. Sa Baguio ka din? Ako, Manila. Ka Manila. Ano yung trabaho nyo sa Pilipinas bago pala kayo mag-Singapore? Ako, nurse. Nurse ka din? Nurse din sa hospital. Sa hospital, bago kayo mag-Singapore. And then, paano pala kayong nakapunta dito sa New Zealand? From Singapore to here in New Zealand. Saan kayo nag-apply? Ano yung process? Ang ginawa namin noon is kasi nag-boom yung yung bali-balita na mabilis yung processing ngayon ng way papuntang New Zealand after ng COVID. So if staff nurse ka sa Singapore, so diretso staff nurse ka din dito sa New Zealand na no need mo na mag-CAP program. Oo. No need mo na mag-aral. So, yun, kaya marami nag-start mag-alisan nun after nung pandemic, ng COVID, yung nag-open na yung border. So, yun yung parang nag-ano din, tas parang naka-heard din na parang mas malaki nga yung salary, Oo. work-life balance. Oo, yun talaga yung number one yun dito. na Work-life talaga na balance in New work-life Zealand. balance, yes. Oo. Kaysa sa kabila. Kasi dito talaga napansin ko grabe yung work-life balance nila. Alam mo, sa company ko nag-offer ako na kahit bigyan niyo ako ng 1 day off, tatanggapin ko yan sa sabi ko. Alam mo, sabi sa akin ng head chef ko, no, dito kasi work-life balance. So binigyan na ako ng 2 days off every week. Yes. So paano pala yung process nyo papunta rito sa New Zealand? Yung sa akin, process ko is nag-register muna ako sa CGFNS. So, after yung CGFNS, makompleto mo lahat ng documents. So, kasi validity lang nun is a year lang. So, 1 year. So, dapat makompleto mo yung lahat ng documents na needed nila. Okay. Then, after that, gawa mo na, then dadiretso ka na sa Nursing Council, which is yung nursing licensing dito sa New Zealand. Yes, na which is need mo mag-exam ng OET. Mahirap ba? Gano'ng kahirap? Yeah, kasi English test siya. Oo. Pero kung nasa field ka ng nursing or nasa healthcare related ka, mas makaka-relate ka. Mas madali. Hindi masyado mahirap. Hindi pa sasakto, pero mahirap pa rin. Kasi English proficiency test yun. So, pero compare mo kasi sa IELTS na anything under the sun yung itatanong sa'yo. So, yes. Yun, mas makaka-relate kami ng mga pag mga nasa healthcare, So sa muna tayo, sa documents, sa mga preparation para makapag-apply ng work visa, gaano kahaba yung pag-asikaso mo ng mga documents mo? for the visa. I mean, hindi, yung Sa lahat ng mga certificate mo or mga Certificate, yung lahat ng mga documents na certificates, kailangan. inabot lang ako ng mga 7 months. 7 months. Yeah, 7 months. So, nung nakompleto mo na lahat ng mga kailangan mo dito sa New Zealand para makapag-apply ng nurse, gaano naman katagal ka nag-apply? Nag-start kasi ako mag-apply, nagkapasa ako ng Feb, nagka-license ako ng Feb din, and ng February. Oo. So, nag-start ako mag-apply ng after ng Mary. birthday mo? No, Ayo, birthday. after ng birthday. After yung birthday niya. So, May. Mm-mm. So, June, July, then August. Meron ba? Nagkaroon ako ng employer. Oo. Then, dire-diretso, binigyan agad nila ako ng job token. Pero saan ka muna nag-apply nung bago mo nahanap yung Sa, I mean, direct hire kasi ako sa website mismo ng company. Oo. So, doon ako nag-apply. So, Pero narinig ko kanina parang nag-try ka din sa Six, sa yes, Indeed. nag-try din ako sa Seek, sa Indeed, Ay, and all that. grabe ano, isipin mo kahit yung mga nurse medyo, alam mo yun, talagang sinusubukan nila lahat din ng Yes, opportunity. Although na everything dito sa under New the sun. Zealand kasi kapag healthcare, talaga mabilis din makapasok. Oo. Ano. Pero talagang pinupush nyo pa din kahit sa ang apps na pwedeng yung pag-applyan, eh, mag-a-apply ka talaga. Oo. Mm. So, magkano pala yung nagastos mo? Ikaw, lahatan sa documents, Yung Sa lahat? Okay. Kasi SG. uh, Singapore dollar eh.
Magkano? So, mga Singapore dollar is 5,000. Mga 5 to Five- 5 SGD, Singapore dollar. Magkano yun sa Pilipinas? Estimated lang. 41 point. Magkano? Mga ganon. 40, 80, nasa 250. Oh, Yes. 260 mga. 260 ganon, mga Oo. ganon yung... Ubus, pag nag-start ka ng application, dapat may Ay, pera ka na. pera ka talaga. Pero, pero okay lang ata kahit na medyo... Kasi nga lang, hindi ka na magpapadala sa family mo. Alam mo, kada sahod na lang doon mo kukunin. Ah, Pero hindi ka na makakapagpadala, no? Nakakapagpadala pa rin naman ako sa Pinas. Sen- Yun nga lang, kasi syempre, yung iba mong ipon, Oo, dala talaga. magagalaw mo. Kasi Oo. syempre, magkagala at travel ka din. Syempre, alangan ano, sa food, sa housing. Pero yung 5,000 na yon hindi isang bigayan. Yung Hindi parang naman. fun lang yun, Every diba? time lang na may ayusin ako ng documents. So, ang Yun lang. ginawa ko, so, for example, for this month, ito yung gagawin ko muna. Kasi ito yung muna yung budget ko. So, binabudget ko siya hanggang sa makumpleto ko siya. Oh, ang galing. Tapos, ita-timing ko siya kung kailan ako uwi ng Pinas. So, magpapaschedule na ako para, ayun na. Tapos, kasi may mga friends din ako na halimbawa, uy, kailangan mo to. Parang pinupush talaga nila ako na mag-apply na. Oo. Kailangan mo to. Sige, ako na magpapaano niyan. Ipadala mo sa akin. Yung parang, hindi lang ako, may natulong din ako ng mga kaibigan ko na. Dun sa, nung processing din ako ng documents ko. Kaya, napaka-thankful lang din na may mga taong willing tumulong sa'yo. Ayun nga kapag talaga pagbabait ka talaga marami sa yung tutulong. Pero hindi na kayo umuwi ng Pilipinas. Diretso na kayo dito. No, hindi na. Hindi na. Kasi mahirap. Wala lang, parang nagbakasyon lang kami Bakasyon lang kami. ng 1 week. Tapos, Ah, 1 week balik na before. Singapore. Oh, wait lang. May tatanong ako. Yung visa nyo ba nakatatak sa passport or hindi? Ano ba yung visa? Yung sa paper? Paper. Piniprint lang, no? Yes. Ah, okay, same case tayo. Paper. Naka-print lang din. So, paano naman naisama si Jowa dun sa application mo? Kasi parang nagbago yung immigration ng New Zealand Mm-mm. nang inaalaw na nila pag accredited employer working visa ka, Mm-mm. pwede mo isama sa tinatawag na partnership Visa. visa. Yes. Hindi lang dun sa na pag-resident. Mm-mm. Residency yung visa and application. So, yung visa ni Kuya ngayon ay partnership visa. Yun ang hawak niya. Yes. Magkano yung nagastos niya? Sagot ba ng company yung kanya? No. Yung visa fee niya? Kami gumaas. Kayong gumastos ng visa Yes, fee niyo? yes. Magkano yung visa fee niyo? Each. 700 NCD Each. plus medical, kamo na. So, ikaw gumastos sa medical, ikaw yung sa visa fee. Pero sa ticket, Sa ticket, sagot ng employer Company. niya. dalawa kayo? Yes. As in? As in. Pero parang ang labo, parang ang bihira kasi mostly kasi sagot ng employer. Yes. Yung Napaka-swerte lang na yung naging offer na kasi ngayon ano kasi may mga employer especially pag DHB ka Oo. sinasagot ng company yung Relocation. flight ticket kasama na yung partner mo. Talaga, ang galing Yes, if yun. applicable, if may partner ka. Kaya sabi ko, sumabay ka na sa akin kasi sayang yung ticket. Ang mahal na ticket. Ay, So, oo, nasa pinakamababa, siguro 50 yung ticket, one way. Yes, Kasi ako one from way. Saudi, nasa 90 din ako, nasa ganun. So, yung iba naman nakakausap ko, ganun din, nasa 60, 70 yun. Let's say may 50, mga ganun. 1.9 isa. 1.9? 1.9 isa. New Zealand dollar, Yes. 1.9. So, nasa 60 plus or Ayun. 70. Oh, yun, O mga 70 ganun, parang from Singapore. from Ayan, Singapore galing. pa yun, ha? Pero yung visa niya, sino nag-asikaso? Kami. Kami lang din. Ikaw din nag-asikaso? Ikaw rin Yung nag dalawa kami. Dalawa I mean, kami. Makakuha yung pag-aasikaso ng partnership visa. Maduguan talaga. Madugo. Pagpupuyatan mo. I mean, ikaw ang gumawa ng account mo sarili din. Yes. Tapos gamit mo yung kanya. Siya No. pinaka-sponsor mo. Oo. Parang Ayun, ganon. Parang ganon, oo. So ikaw lahat nag-submit ng documents dun sa Yes. online? Mm. Ikaw lahat nag-upload? Yes. Tapos pinagtulungan na lang namin gawin. Like timeline, kung paano yung saan kami nagsimula, Oo. mga conversation namin, pictures namin, then yung mga ticket na travels namin. Mm. Ganun. So, Para mapatunayan na Yes. magkakaroon Yes, talaga. na Partner kami. kailangan mo kasi mapatunayan na genuine and stable yung relationship. Mm-mm. Kasi kung hawak mo lang is marriage certificate sa Singapore, Hindi parang nila- hindi nila ginagrant, which is mas maganda talaga yung partners na sinasabi. Yung kung ano yung
prove mo na sa cellphone, sa family nyo, sa friends nyo, gagawa ka ng letter, gagawa ng letter yung mga friends nyo, nakakilala niya kayo, kung kailan kayo nagsimula. Kailangan pa ng ganun. May mga Yes. may magpapatunay pa ng mga Yes. mga kaibigan The mo. more letters, mas malaki yung maganda. chance. Mas Malaki malaki yung- yung chance. Okay, may nakuha ko Ang galing nun Mas marami kayong, I mean, hindi man ganun kadaming pictures, pero mas marami kayong conversations, like proof talaga, mas malaki yung chances na ma-approve yung visa. Tapos yung timeline, pag inumpisan mo kasi yung timeline, kagaya sa amin, inumpisan namin ng From the start. 2020. 2020 conversation namin, hanapin mo yon, i-screenshot mo, i-attach mo ngayon sa timeline mo, tapos lalagyan mo ng caption. Kunyari, lalagyan mo siya ng first meet, and then time, ay walang time no, date lang. Date. Tapos year, Kailangan yung date. importante yung year. Date. Tapos As mga in- As in pictures. consistency. Yun. Oh, kunyari January 1, Oo. nag-meet kayo, New Year, lagay mo, 2020, tapos na next month na naman, kung pwede naman, hindi naman monthly. Lagay mo March, ganun. Tapos, As in, ganun May. kailangan talaga parang... Lalo especially sa mga special events sa buhay nyo. Oo. I mean, yung mga special occasion, yung nangyari sa buhay nyo, ng mga first anniversary, nung nag-propose, Oo. nung nagpakasal kayo, meet the family. Family. Yun ang kailangan mo isubmit kapag nagkuhan ka ng partnership. Madugo Madugo talaga. Ang dugo siya. pala, no? So, Sobrang Madugo talaga siya. timeline na, ayun yung sa timeline pa lang. So, timeline pa lang yun. ano ba yung mga documents na pinasa nyo? Maliban sa timeline. Sa Ah. timeline pala, siguro makakaubos ka na siguro doon ng 1 linggo, no? Kakahanap ng mga picture. Yes. Kaka-edit, edit. Kulang yung, Kulang. kulang yung isang linggo. 1 linggo kulang. Kasi conversation, umpisa mo sa conversation sa messenger, kamo na. Eh, kung kailan kayo nagkuhan, 2020, sa akin yun, umabot ako ng 2 weeks, kaka-screenshot ko kasi pipiliin mo kasi yun. Oo. Hindi yung Kailangan mo basta-basta. Oo. So, So, ano sabi yung... mong Tagalog na kuhan, basta yung caption is English. Oo. Ano pala yung mga documents na sinabit nyo sa partnership visa? Ano ba yung unang? Yung Yung timeline ng conversation natin. relationship timeline. Tapos, picture. Proof ng genuine and stable relationship. Tapos yung Marriage certificate. additional na lang yung marriage certificate, his passport, tapos yung Letter form. ng... Hindi, may form kasi na parang ititrace kasi nila yung background ko kung may if AEWB holder talaga ako and if license ako kasi may nalimutan ko yung form. I forgot the form. Pero may sige. form na fill upan ka. Ako, may pinilapan ako na form kasi ilalagay mo doon no, kung ano yung hold ko na visa, yung per rate mo. Kasi i-verify pa nila yun. Tapos Kung i-verify din nila yun sa nursing council na pakatunayan na registered nurse ako dito. Alam ba kapag gumamit kayo ng advisor, medyo mahal din? Oo. Yes. Nagtanong Yun, na kami ron. Nag-ask na kami din, no? Muntikan na kami mag-ask ng Magkano 6,000. 6,000 SGD. GD processing. Processing yun. Wala pa yung plane ticket mo ron. Sa sa ano nga to, sa partnership visa, ganun ka laki? Oo, As kasi in, ang mahal din talaga. Kasi ang no? naman nila, concern naman nila nun, may sila naman yung maghahanap ng trabaho sa partner mo. Okay. Hindi ka pupunta rito na kasama ka lang. Oo, may Pupunta trabaho ka na ka rito, dun. may trabaho ka, pero which is matagal kasi ang process. Yun lang. So, Buti ng at least kayo nakatipid 3 months. kayo, ano? yes. Alam mo, ako gumamit ako ng advice na mag-process ako ng ko Yes. ng visa ko. Alam mo kung bakit? 3 times kasi ako na-refuse yung visa ko. And then sabi ko, Okay. ito hindi yung pinaka main reason kung bakit. Ito yung sinabi ko na ito na yung chance, hindi ko nasasayangin. So mag-hire na ako ng taong professional pagdating sa Okay. bagay na to. Hindi ko Okay. bibigyan ng pagkakataon na magkaroon na kahit isang tuldok para hindi ako makapunta rito. So sabi ko, ito yung profession nila, so ito yung trabaho nila, alam na yung ginagawa nila. So nag-hire Yes. talaga ako ng advisor para makapunta rito. Kumbaga, pero mura lang, 1,500 Okay. yung binayad ko. Pero hindi pa yun hulugan pa. Weekly ko, para weekly the deduct sa akin is 100. Ganun. Okay. So, wait lang. Doon lang muna tayo. May tatanong ako sa inyo. Tapos baba tayo dyan sa may Sure. diretso tayo dun. Okay.